Isang mapagpalang gabi sa inyo mga kapatid. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang personal testimony ng isa sa ating mga channel subscribers na si Ken. Sana ay makapagbigay aral sa atin ang kanyang testimony at magbukas ng ating mga isipan at puso sa Diyos at sa kanyang mahimalang mga pamamaraan upang tayo ay maligtas. Kung gusto po ninyong ibahagi ang inyong personal testimony sa aking channel, sumulat lamang po sa amin sa TagalogSupernaturalStories@gmail.com. Marami pong salamat. Kamusta po kayo? Ako po si Ken. Unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. At sana po ay marami pang makadiskubre ng channel nyo. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang aking life testimony kung paano ako nagbalik loob sa Diyos pagkatapos ng maraming taong pagiging suwail at rebelde sa Kanya. Ang karanasan ko pong ito ay nangyari nitong 2021 lang. Ako po ay nakaranas ng isang napakatinding insomnia. Dulot ng aking kapangahasan na pag-aralan ang karunungang itim. Ako po ay nagrebelde sa Panginoong Hesus sa loob ng maraming taon. Dahil na rin sa mga trahedyang naganap sa aking pamilya at gayon din po sa aking buhay pag-ibig. Inaamin ko po na ako ay naging isang ganap na backslider. Simula nang mamatay ang aking tatay sa sakit na cancer. Ako po ay naging isang makamundong tao na nagkukunwang malapit sa Diyos. Ngunit naging malayo po ang puso ko sa Panginoon sa loob ng maraming taon. Sa katunayan po ay malaki ang naging galit ko sa Diyos. Sinisi ko po siya sa mga kamalasang nangyari sa aking buhay. Lalong-lalo na po sa sunod-sunod na pagkamatay ng aking mga mahal sa buhay. Sa loob-loob ko po, naniwala akong siya ang dahilan kung bakit namatay ang aking mga mahal sa buhay at kung bakit sumama ang aking kalusugan. Dahil po sa lumayo ako sa Diyos, naisipan kong pag-aralan ang iba't ibang relihiyon at paniniwala hanggang sa napunta ako sa mundo ng mga anting-anting, salamangka at kung ano-ano pang may kinalaman sa kulam at mga turo ng nasa kaliwa. Nasa kaliwa po ang tawag nila sa mga aral ni Satanas o ng kampo ng kadiliman. Bale, mga 3 taon ko rin pong tinahak ang landas ng kaliwa. Nag-aral ng kung ano-anong librong may kinalaman sa okultismo. Hanggang dumating po sa punto na talagang naging laban na ako sa Diyos. Minumura ko ang pangalan ng Diyos at ayaw ko na pong bumalik sa pagiging isang Kristiyano. Naging mayabang po ako. Magagalitin, mainggitin, sinungaling, mapanira sa kapwa, suwail sa magulang, at iresponsable. Nagtanim din po ako ng matinding galit sa isang tao na noong mga panahong ito ay talagang nagdulot sa akin ng sama ng loob. Ayoko na po siyang pangalanan o ipaliwanag ang eksaktong nangyari. Ngunit nagdesisyon po ako na gaganti sa ginawa niyang panloloko sa akin. Sa kasamaang palad po, dahil sa tindi ng sama ng loob ko, pati po ang Diyos ay kinasuklaman ko rin. Muli ay siya ang aking sinisi kung bakit hindi naging matagumpay ang aking buhay pag-ibig. Sinubukan ko pong magpakawala ng iba't ibang uri ng sumpa sa taong nanakit sa akin. Sa tulong ng mga espiritu at demonyong tinawag ko.
Ngunit wala po akong ideya kung tumala ba ang mga sumpang iyon. Sa palagay ko po ay hindi. Ngunit hindi po iyon ang talagang ikinatakot ko. Dahil ang nangyari nga po noong March hanggang April 2021, ako po ay nagkaroon ng isang matinding insomnia. Bago po iyon ay na-ospital din po ako dahil sa food allergy. At parang lagi na akong nakakaramdam ng sakit sa aking katawan. Naisip ko po na baka dahil sa aking pagdarasal ng Latin at pananalangin sa kung ano-anong demonyo ang siyang dahilan kung bakit ako nagkakasakit. Alam ko po sa sarili ko na hindi iyon isang pangkaraniwang insomnia lang. Dahil nakakarinig po ako ng mga nakakatakot na boses sa tuwing sinusubukan kong makatulog. Nang mga panahong iyon, napagpasyahan ko po na itigil na ang pagsamba sa dyablo at ang pagbabasa ng kung ano-anong libreta at aklat ng okultismo. Mayroon din po akong ilang anting-anting na nabili ko online at pinapakain ko po sila ng dasal sa araw-araw. Isang araw po ay natakot na akong magdasal sa mga demonyo. Para po akong nagising bigla sa kabaliwang ginagawa ko. Bakit ako napunta sa ganitong sitwasyon? Hindi agad ako nagbalik loob sa Diyos. Ngunit itinigil ko na ang pagdarasal sa mga anting-anting at hindi na rin ako nakipag-usap pa sa mga demonyo at kay Satanas. Napag-isip-isip ko po na totoo nga yatang traidor ang mga demonyo at babalikan nila ako sa lahat ng mga pabor na hiningi ko sa kanila. Binalot po ako ng matinding takot. Sinubukan ko na rin pong mag-alay sa kanila ng mga pagkain at inumin para hindi na sila magalit sa akin. Ngunit hindi sila tumigil sa pagpapahirap sa akin. Lalong lumala ang aking insomnia sa bawat araw na lumilipas. Naging nerbiyosa na rin ako at palagi ring sumasakit ang aking tiyan sa tuwing umiinom ako ng gatas. Hindi rin ako makahinga minsan at kung ano-ano pa ang nararamdaman kong hindi maganda sa aking katawan. Hanggang dumating po sa punto na 1 oras na lang ang tulog ko sa isang araw. At dahil may pagkamasakitin din po ako, humina ng todo ang aking katawan. Bumaba po ang aking electrolytes. Nawalan ako ng ganang kumain dahil sa kawalan ng tulog. Parang may kung anong puwersang humihigop ng aking lakas at unti-unting sumisira sa aking kalusugan. 28 taon lamang po ang edad ko noong 2021. Ngunit pakiramdam ko po ay napakatanda ko na dahil hinang-hina ako dahil sa insomnia. Nakiusap ako sa mama ko na dalhin na lamang ako sa ospital. Grabe po ang naranasan kong nerbiyos at takot. Naramdaman ko na malapit na akong mamatay. Sumakit ng todo ang ulo ko. Para na akong mababaliw. May mga boses akong naririnig at kahit na anong pilit kong makatulog, ay gising na gising pa rin ang utak ko sa gabi. Binigyan ako ng Benadryl ng aking doktor. Pinagsabihan din ako na huwag mag-isip ng kung ano-ano at stress at anxiety lamang daw ang dahilan kung bakit hindi ako nakakatulog. 2 gabi akong na-confine sa ospital. Ngunit hindi nakatulong sa akin ang mga gamot na ibinigay ng doktor. Hindi pa rin ako nakatulog. 1 oras lang akong nakakaidlip at bigla ay nagigising na naman ako, na para bang may kung anong puwersang gumigising sa akin. At sa tuwing nangyayari iyon, hindi na ulit ako nakakatulog. Pakiramdam